What is up guys? For today's video, sasagutin ko lang yung most frequently asked question pagdating sa outsourcing business. So, lagi ko kasing napapansin na yung mga interesado na pumasok sa pagbibuild ng agency or company, ito yung talagang tinatanong nila lagi. So, ito yung question. Dapat mo bang sabihin sa potential client na ikaw ay isang agency and ikaw ay may team members at may iba kang clients? So, update ko lang kayo kung nasaan ako ngayon. Dito lang sa gilid ng isang highway. So, gamit ko ngayon Mirage kasi hindi na nagagamit. Kay father ko to. And nag-out of town siya. Ibang sasakyan ginamit. So, mga 3 weeks to 4 weeks na ata na hindi ginagamit to. That is why, for a few days, ito muna gagamitin ko para hindi siya masira. So, simulan na natin. Before anything else, I'd like to take the time to introduce myself sa mga hindi pa nakakakilala dyan. So, my name is Shirel Amol. I'm the founder and CEO of Amol Productions, a company that helps international clients, and ang ino-offer namin, video editing services, AI production services, scriptwriting, content ideation sa mga international clients. I'm also the founder of Unite, a community of hustlers dito sa Pilipinas kung saan gusto kong i-combine lahat ng different types of hustlers, mapa e-commerce, freelancing, outsourcing, mapa crypto, at iba pa. Basta mga business people. Gusto ko kasing mag-create ng isang movement dito sa Pilipinas kung saan karamihan kasi dito is consumer mindset yung mga tao. That is why gusto ko silang mag-turn into from consumer mindset to producer mindset. Kasi that's the only way para umunlad ang bansa natin. Kailangan natin ng mga innovative na mga tao, na mga yung nagfo-forge ng sarili nilang path para makuha yung gusto nila. So, madalas kasi dito, puro na lang sunod sa rules set by the society. Hindi sila nag-iisip ng sarili nilang, like yung creativity nila is namamatay. So, yun yung goal ng Unite. So, paano ba mag-join? Click mo lang yung link dito sa descriptions. Andun din sa aking bio sa TikTok and dito rin sa YouTube. So, andun lahat ng links na kailangan nyo. So, yeah. I will make this video really raw. Hindi ako hindi ako magka-cuts, magti-trims. Sa una at dulo lang. And I will speak what's on my mind. So, uulitin ko lang yung question nyo guys. Pinaka-common question dito sa outsourcing. Dapat po bang sabihin sa potential clients na isa kang agency owner, isa kang company, and meron kang team members, and meron kang ibang clients? So, my short answer is it depends. It depends. It depends on the environment. Saan ka ba naghahanap ng clients? Meron kasing two types. The easy way and the hard way. So, punta muna tayo sa hard way. Ang hard way of getting clients kasi sa mga social media platforms. Examples, LinkedIn, X, formerly Twitter, Facebook, Instagram, yung mga platforms na yan, pwede kayong kumuha ng clients dyan. Kasi of course, dyan sila nagpo-post ng mga videos nila. Pwede rin sa YouTube pala. So, the reason why it's hard, kasi organic Organic yung mga yon. Like, kukunin mo sila, mag-outreach ka sa kanila, magme-message ka, mag-email ka, and hindi ka sure kung kailangan ba nila ng help mo. So, kailangan mo pang mag-research about sa kanila. The easy way naman is, so okay, before tayo punta sa easy way pala, dun sa social media platforms na yan, pwede mong i-market yung sarili mo as an agency owner. Pwede ka mag-post kung paano mo binild yung company mo. Kung baga nagbibuild ka ng personal brand mo. Na-try ko yun sa LinkedIn and sa X. Ngayon nag-pause muna ako kasi focus ako dito sa easy way. Pero once I generate lots and lots of money, babalik ako sa social media platforms na to. Balik ako ng LinkedIn and X.
So, sana ba ako? Magbibuild ka ng personal brand mo as a founder, CEO. Paano mo ba build yung company mo? Paano mo ba hinahandle yung team mo? Popost mo rin doon yung mga sample videos nyo. Kung depende sa service, yung sample works nyo. And mga testimonials from your clients. Kumbaga magsiset ka ng papalakasin mo yung credibility mo para makakuha ka ng client sa mga platforms na yan. It takes a lot of time to do that para mag-gain mo yung trust mo sa mga audience mo, which is yung potential clients. So, sa mga social media platforms, I repeat, yes, pwede mong i-market yung sarili mo as an agency owner. Pero, dito na tayo sa easy way. The easier way to get clients, punta ka lang sa job sites. Kasi dyan sa job sites, by the word itself, job sites, yung mga companies dyan, talagang naghahanap sila ng mga tutulong sa kanila. Sa social media platforms, hindi nyo pa alam kung kailangan nila kayo, kailangan nyo mag-research. Pero sa job sites, common sense, kailangan talaga nila ng someone kasi nagpo-post sila dyan ng mga job posts kung saan looking for editor, ito yung salary, ganun-ganun. Nandun yung mga job descriptions nila, pwede ka lang pumili. So, kaya sinabi kong easy way. So, doon guys, hindi nyo pwedeng sabihin na agency owner kayo kasi like I said, ang hanap nila is employee mindset. Ang hanap nila is contractor na mismong mag-work para sa kanila. Gusto kasi nila hindi ma-divide yung attention nyo. Gusto nila na 8 hours a day, full time, 8 hours a day kayo nag-work sa kanila na walang ibang distractions and 40 hours a week. Kumbaga, you will be treated as an employee or a contractor. So, hindi kayo partners, kumbaga, boss mo sila. Ganun yung gusto nilang galawan doon sa job sites. That is why ako, hindi ko minamarket doon yung sarili ko as an agency owner. Kasi nga, yun nga, hindi nila ako kukunin. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka nila kukunin. Promise yan. Na-try ko na ng mga 2 times na sinabi ko agency owner ako. Hindi nila pinansin. And sabi nila, ayaw nila ng mga ganong, based doon sa job description, ayaw nila ng ganong setup. Kumbaga, hinar nila yung company mo. Parang ganon, di ba? And, yun. Meron akong wait lang. Naglo-loading yung utak ko. Kasi sabi ko nga, di ba, raw cuts to. Walang ka-edit-edit. So, minsan, kailangan mo talagang magsinungaling para magkaroon ka ng resulta. Guys, hindi ko sinasabing tama magsinungaling. I only call it white lies. Pero hindi ko sinasabing tama 'yon, hindi ko sinasabing mali 'yon. Pero guys, dito sa cruel world natin, dito sa world na kung saan ang daming kasamaan, the only way to survive is to play with it. So, pag sobrang bait mo, pag talaga ang linis-linis mo yung lahat ng, kumbaga, feeling mo perfect na perfect ka, and gusto mo malinis lahat ng galawan mo, you will not make money. Let's say, pumunta ka sa mga job sites na to, you badly need money, may mga problema ka sa personal problems mo, and kailangan mo ng pera. Pero sobrang bait mo naman na, hindi ako, kahit anong nangyari, hindi ako magsisinungaling. Kala mo naman, anghel or what. Hindi ka magsisinungaling, sasabihin mo dun sa mga potential, agency owner ako, pero kailangan ko ng pera. Wait, may na-realize ako guys, agency owner walang pera. What I mean dito is, kailangan, pag dito sa mundo kasi natin, hindi kailangan sobrang bait mo. Like, in order to, if there's no other way, edi kailangan mo talaga mag-white lies. Parang ako guys, para makakuha ko ng mabilis na clients, like, makakuha ko ng mabilis, para mapabilis ko yung progress ko, in other words,
gumamit ako ng expertise ng ibang tao para ma-build ko yung portfolio ko. So, yung portfolio ko guys, meron akong mga edits doon na sarili ko, which is okay naman. And marami ding edits ng ibang tao. So, mag-hire ako ng someone na mag-edit hanggang ma-build ko yung portfolio ko. And then, yun yung portfolio ko na yun yung sasabihin ko sa mga job sites. Sasabihin ko na like, ako gumawa lahat nun. Pero, to be honest, nag-hire ako ng someone na gagawa nun. Ang resulta, nakakuha ako ng more clients, ng mga high deals, kasi ang gagaling ng mga editors na gumawa nun. That is why yun, nakakuha ako ng mga mataas na deals. So, isipin nyo yun, nakakatulong pa ako sa mga tao na nangangailangan ng trabaho. Nakakatulong pa ako sa clients kasi sobrang ganda ng edits. Kumpara na ako mag-i-edit nun, marami namang taong mas magaling na gagawa nun. So, ganun yung ginagawa ko. Sila yung gagawa ng work, at least quality yung mabibigay namin sa clients. That is why yung mga ads nila nagiging high-performing. And then, pag high-performing ads nila equals more money sa kanila. So, win-win situation for me, win-win situation for clients, and also win-win for my editors. So, ganun lang yun guys. Hindi ko ina-advise na sa mga hindi naman siya mabigat na na kasalanan. Kumbaga hindi naman siya like sobrang bigat na pagnanakaw or ganun. It's just white lies para makakuha ka ng resulta. Ganun lang 'yun. And yeah, it's how the world works. If you want to build fast and to scale fast, you have to use other people's expertise para makuha mo yung gusto mo. Tignan nyo naman yung mga successful CEOs dyan, mga founders like Elon Musk. Sa tingin mo ba yung Tesla na ginawa ni Elon Musk, na yung brand niya na yon, yung car brand niya, and yung Neuralink na brand niya, is siya mismo gumawa lahat nun? No. Kumuha siya ng mga engineers na gagawa nun. Mas magaling sa kanya, mga engineers, mga graduates sa Harvard, para lang ma-execute yung gusto niya. So, he's using other people's expertise para makuha yung goals niya. Ganon din yung ginagawa ko guys. Naghahanap ako ng mga magagaling na mga tao para ma-execute yung goals namin. So, yeah, I think that's all. That's a simple explanation of it. Let me know your thoughts. I-comment nyo lang dito sa comment section if gusto nyo ako i-bash about this topic na sa pag-white lies. Okay, go on. Mas gusto ko yan kasi it means na sisikat ako. Kasi syempre pag marami kayong magko-comment na puro hate, puro good and bad comments, edi mas mabuboost ako sa algorithm. Mas gusto ko nagkakaroon ng tension. So balak ko nga sa TikTok is start na akong mag-rage bait Pero I'm thinking of something kung saan may matatamaan, and of course pag may natamaan, like in a good way, kasi gusto ko magbago yung mga tao. Sasabi ako ng mga harsh things about a certain controversial topic para mag-get ng attention. So, yun yung strategy ko, guys. And I don't care if magbabash kayo sa akin about this topic na to. Pero, yeah. At least I'm winning and my clients are winning. My whole team is winning. Nagkakaroon sila ng work, and marami pa magkakaroon ng work kasi marami pa akong i-hire. Magkakaroon pa ako ng more clients. And to be honest guys, yung mga clients ko ngayon, happy sila sa mga outputs. So, I think that's all. If you have questions or like suggestions about some topics, i-comment nyo guys. Subscribe nyo ako dito sa YouTube. Follow nyo ako sa TikTok. Yung link ng mga socials ko dito sa Linktree. Join na rin kayo sa community. And yeah, panoorin nyo yung mga next videos ko kasi I post every Wednesday and Saturdays.
Wednesdays and Saturdays. 8 p.m. ang schedule niya, pero minsan nade-delay ako ng onte. Pero consistent na ako na Wednesdays and Saturdays. So, thank you so much guys. Walang cuts. Goodbye.